Chief of Police for them to take appropriate action. Kasi kung hindi, ibig sabihin, alam niya wala siyang ginawang action. So we have to explain to the regional director. Ganun po. Ngayon kung may mga ganyan informasyon, sige po, tatanggapin natin, papalam po natin sa mga intelligence and yung mas mataas na opisina para ma-validate po nila at ma-check po. Kailan ba siya natin? Kaya ng Carousel, ako po naniniwala ko, nagsisimula po ang krimen sa pamamagitan ng droga. Kung matatandaan niyo po, yung mga gumawa ng mga heinous crime, kumatay ng mga estudyante sa Cavite, alam mo sa droga, kaya niya nagawa yun, amin siya. Kung sumunod ulit, yung babae na namatay sa Cubao, ay lamot din sa droga yung kumatay sa kanya. Siyempre, meron pong sabi po ni PDEA Director General Undersecretary Arturo Pagda, lahat po ng mga street level ay ipapaubaya na sa police, local executive, at kasama lang po dyan yung mga barangay official. Kasi po, meron po tayong nakikita ng mga ilang may uniform na gustong magpadali sa pagyaman sa pamamagitan ng illegal na droga eh. Katulad po niyan, sa inyo na po ipinasa ng PDEA yung responsibilidad po sa mga bawat street level ay ano ba ho ang plano ng PNP po ngayon dyan sa ngayon. Kasi ang tututukan na lang po ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency yung mga high profile sa laboratory, yung mga lumalabas dito sa ating bansa na pumapas, nagdadala ng malalaking droga. So may sapat bang pag-monitor po ang PNP sa mga street level na pwede ba ho natin persahin itong mga barangay official na sila na mag-report sila? Sir, I'd like to correct that, no? Crime does not happen because of drugs. It is the intention of the motive of the perpetrator. What the illegal drugs do is make them bold in committing that crime because they are not in their normal state. So, yun yung nagpapalakas ng loob at wala sila sa normal na pag-iisip upang gumawa ng krimen. Sample, ang kanyang motibo ay magnakaw. Dahil siya ay nakadroga, ang nangyayari ay gumagawa pa siya ng mas drastic na mga aksyon, hindi lang dun sa pagnanakaw, maaaring dumating sa punto ng pagpatay o panghahalay. So, hindi po rason para ang isang tao gumawa ng krimen dahil siya ay nakadroga. Pangalawa, yung pong punto na ang pulis po ang take ng action. I would look back at the law, yung anti-drug law, yung operation of the PDEA. What are the roles of the different agencies? Well, yun po, doon na magbase. Kami po, we will always implement and ensure that crime does not happen. If there are drugs, we will implement that. Yun po ang gagawin po ng ating mga police to ensure that crime does not happen. We patrol to make sure that crime doesn't happen. If it happens, whether it's drug or it's index crime, we will respond and arrest the culprit. Pag nangyari po at hindi ho namin nahuli, doon po pumapasok yung programa ni General Pulisima of establishing a solid and well-trained investigation unit upang solbahin yung mga krimen kung na hindi nahuhuli yung mga salarin o yung mga kriminal. So, yun po, mahirap kumentuhan yung decision ng mga commander. No? Ako, that's my, I will only tell you what my immediate commander has in mind as a spokesperson. So, ang high level na po yun, the national level na po yan sa pakikipagtulungan ng PDEA at ng PNP. I will assure you at the NCRPO, the NCRPO police, yung ating po Metro Manila Police will always be there to assist PDEA pertaining to the enforcement of the drug law. Mukhang si Lieutenant Ramos ang papalit yung police superintendent sa airport. Okay, makakalimot. Dagdag pa, sir, kung halimbawa hindi po gumalaw ang station commander pero marami na reklamo, rampant ang droga sa isang barangay. Meron tulad nga sinasabi ni Kaka na
Meron di pa tayo one strike policy sa mga station commander na yan. Well, if there are information, meron po kaming action na dapat gawin. But ang ayun nga po, yung punto, ako, I came from IDEA, I came from IDSOT. So, alam ko yung I have a background. But as my role as the spokesperson, I would always say what the stand of my immediate boss. So, higher level ka po. Pag paumanin niyo po, hindi ko po masasagot sa level ko yung sa level naman po ng mas nakakataas sa akin. May kumandi po, siyempre. Well, sir, simula nang umupo si NCRPO Director Leonardo Espina, sabi niya, bibigyan ko ng 60 days mga sarili para ma-assist niya yung sitwasyon. Nasa 40 days na po tayo. Sa 20 days na sa tingin nyo, kumpiyansa ba ang NCRPO para makanil at matupad yung pinangako ni NCRPO Director Espina? Well, sa performance po ng aming Regional Director, Police Director Leonardo Espina, yung kanya pong sinabi, ginawa po niya. Sa totoo lang po, araw-araw po, the directive, the reminder, the calling the attention of the field of the station commanders, nagaganap po yan araw-araw. So he's exercising his leadership and management in the entire Metro Manila. Delivery results, i-assess po natin, nung dumating po siya noong September, pagkaraan po ng isang buwan, bumaba po ng 4.92% yung crime incidence sa Metro Manila. Pangalawa, nangako po siya na susulbahin po niya yung mga reklamo laban po sa ating mga pulis sa loob ng 30 days. Mapansin niyo po, halos every month, before the 30th day, maglalabas po na kami ng impormasyon sa mga nadesisyonan na mga reklamo laban sa yung mga pagkakamali po ng aming mga kasama. Kaya sabi niya, ayaw po niya na meron po nagpapatrol ang pulis na nakakasira naman doon sa mas nakakarami na gumagawa ng trabaho ng tama. So ito po ang inaalis po niya. Performance-wise, makita niyo po, yung ating po mga station commanders, they immediately report yung po mga nagaganap at the action taken. So meron po action kagad. So I would say na yung performance po based on data, based on what we see, maganda po yung resulta na ibibigay po sa mamamayan natin dito sa Metro Manila. Okay. We welcome Attorney Doy Ingas. Galing pa siya sa isang kaso. Okay. Ganito ha. So, tingnan muna natin si Astro ng kanyang forecast. Ano ba ang sasalubong sa atin sa 2013 with what is going on sa present run ng ating economy? Tataas ba muli ang GDP or magpapahinga ito? Yes, well, for next year, we're still optimistic. Hindi namin masustain yung growth. Especially, we're expecting a so-called a change of rating. No? Na-expect na namin na ma-upgrade tayo sa iba't ibang rating agencies. Sabihin na to, magiging investment grade na tayo for how many years. Again, ang translation na to, mas easily ma-access tayo sa financial capital markets. Mas mura ang ating cost of doing business, pati paghihirap ng gobyerno ng pera, if ever nahihirap pa sila. And mas makaka-attract ng mga, hopefully, foreign direct investments. Yan ang tingin namin. GDP, terms of GDP, terms of gross international reserve, meaning yung OFW remittances, tingin natin, tuloy-tuloy ng pagsigla. Alam rin namin na nahirap pa rin kung kami crisis pa rin sa Amerika sa Europa kasi things will not be solved overnight. The fiscal cliff na worrisome will hopefully be over by then. But again, yung growth will not come overnight for these countries. So for next year, we're